Nabawasan pa ng isa ang bilang ng mga kandidato para sa 2025 senatorial race matapos mag-withdraw ngayong bisperas ng national campaign period si Agri Representative Wilbert Lee. Samantala nagpaalala naman ang COMELEC at ang Eco-Waste Coalition sa mga mangangampanya simula bukas na sumunod sa Green Campaign Rules ng komisyon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Isang araw bago ang pagsisimula ng campaign period para sa nasyonal na pwesto at mga partido, muli na namang nabawasan ang mga kandidato sa pagkasenador. Umatras na kasi ngayong Lunes sa laban si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa senatorial race. Personal na nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections si Lee para formal na ihain ang kanyang withdrawal. Napagtanto ko na talagang kulang po ang oras at kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia mula noong January 18 hanggang 25, nasa rank 31 to 63 si Lee sa kabila yan ng kaliwat kanan niyang social media ads at billboards. Tiniyak naman ni Lee na ipagpapatuloy niyang serbisyo bilang kongresista sa natitira niyang 4 na buwan sa pwesto. Ayon naman sa COMELEC, hindi na aalisin pa sa balota ang pangalan ni Lee at ikokonsidera na lang na stray votes ang makukuha niyang mga boto. Hindi na rin daw kasi kakayanin ng komisyon na mag-imprentang muli, lalo't nasa mahigit 20 milyong balota na ang naimprenta. Samantala, magsisimula ng muli ang panunuyo ng mga politiko sa mga botante. Kaya naman walang humpay ang pagpapaalala ng COMELEC ngayong pangangampanya. Agad natatanggalin sa bisa ng Oplan Baklas ang lahat ng tarpaulins at posters na makikitang iligal na nakapaskil. Isa pa sa tututukan ng komisyon, katulong ang Eco-Waste Coalition, ang Green Campaign o paggamit ng biodegradable o eco-friendly campaign materials. Tugon ito sa lumalalang problema sa plastic pollution sa bansa, lalo na tuwing kampanya. Dito magkakaalaman ng karakter at disiplina ng mismong kandidato. Maganda rin i-emphasize sa ating mga kandidato na sila yung magbigay na ehemplo, no? Na kasama sa pagtakbo ang isang responsibilidad na pangalagaan yung ating kalikasan. Noong 2022 presidential elections kasi, umabot sa 270 tonelada ng basura ang nakolekta sa mga campaign material pa lamang. Maaaring madiskwalipika at kasuhan ng criminal case ang sinumang lalabag sa environmentally sustainable laws ng komisyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.